Good day everyone. So our topic is preliminary period, chapter 3, biological theories of criminal behavior, a study on the biological aspect of criminal behavior. First slide, makikita nyo dyan, pag binasa nyo yung definition, na ang crime daw at ang criminal behavior, hindi daw yan nanggagaling sa iisang stem or hindi iisa ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng crime at ng criminal behavior ang isang tao. Kumbaga, meron tayong complex issue influenced by various factors. Next naman, makikita nyo, meron daw tayong mga biological theories na nagpapakita na ang ating genetics, ang ating body types, and other physical characteristic ay meron ding influence sa criminal behavior ng tao. So, moving on, makikita natin yan. Next, understanding these theories ay makakatulong din sa atin, no, para maintindihan kung ano ba yung nagdadrive sa tao para makumit ang isang crime. Is it dahil lang ba sa environment niya, sa choices niya, or meron ding factors na hindi pa natin nalalaman. Next slide. Demonology theory, an ancient theory that believed crime was caused by evil spirit. So kung babasahin nyo at natatandaan nyo yung topic natin before sa Criminology 1, na-discuss ko doon na noong ancient time, merong mga paniniwala na meron daw mga tao na merong possession ng devil at sila ay nasasapian lamang ng mga demonyo kaya nila kayang gumawa ng crime at ang parang parusa na ibinibigay sa kanila noon ay ang pagsunog sa kahoy. Classical theory developed by Cesar Beccaria and Jeremy Bentham. So, suggest people commit crime based on free will. Ibig sabihin, ang mga tao daw ay gumagawa ng crime based sa kanilang free will. Ang tao daw, alam daw nilang ginagawa nila. So, laws and punishment must be clear and fair to prevent crime. Example natin dyan, specific deterrence. A convicted thief might be punished to prevent them from stealing again. Kumbaga, yung magnanakaw, kailangan parusahan para hindi na nila ulitin yung mga gagawin nila. Positivist theory founded by Cesar Lombroso suggests crime is influenced by biology and environment, not just free will. Lombroso believed criminal could be identified by physical trait like large jaws or specific facial features. Si Lombroso ay naniniwala na ang mga criminal daw ay kaya natin i-identify sa kanilang mga physical traits like sa kanilang mga malalaking panga, sa mga mahaba nilang mga kamay, binti, at sa mga facial feature nila or sa mukha nila na hindi, yung meron bang asymmetrical na tinatawag. Example, inherited delinquency, a child of a criminal may be more likely to commit crime due to their family environment. Kumbaga kung meron kang, or yung mga bata na lumaki sa pamilya ng mga kriminal ay malaki ang chance or possibility na sila rin ay maging criminal because of their environment. So physical traits naman, some believe criminal might have distinct physical traits like unusual facial feature, very unfair, no? Nagbe-base sila sa anong itsura ng tao. Minsan tayo rin hanggang ngayon kapag pangit, niisip natin masamang tao. Next ay somatotype theory by William Sheldon. So, Sheldon classified people into 3 body types, which is endomorph, mesomorph, ectomorph. So, makikita nyo dyan, basta endomorph, round, soft body type. Yan yung mga bilugan ang katawan. Mesomorph, yan yung may mga muscle, may mga build na muscle sa kanilang katawan. At ang ectomorph naman, yan sila yung mga kapayatang tao. Ernst Kretschmer theory. Ito naman, same thing to kay William Sheldon. But actually, Ernst Kretschmer proposed the main 3 body type, which is asthenic, athletic, and picnic. Asthenic ay tulad ng ectomorph, athletic ay katulad ng mesomorph, while yung picnic naman katulad niya yung endomorph. So, ganun lang siya kadali. Huwag lang kayo malilito dyan sa tatlong yan. Dito naman sa id, ego, and superego, madali lang ulit yan. Si id, seeks pleasure and immediate gratification. Example, grabbing food without considering consequences. Hindi mo na iniisip kung ano yung pwedeng mangyari or basta naisip mo, gagawin mo siya. Ego, balance the id, a desire with the reality of the world. Kumbaga, ikaw yan. Yung example natin, waiting for lunchtime to eat because it's more appropriate. Superego acts as a conscience based on moral and societal values, not eating someone else's food or of respect for their of their ownership. Katulad ng sinabi ko, kapag may pasalubong na tinapay or cupcake yung nanay mo, alam mong paborito yun ng bunso mong kapatid, sabi ni Id, ubusin mo na kasi wala naman siya. Sabi ni Ego, isa lang ang kainin mo
at tirahan mo ng isa yung kapatid mo. Si super ego naman, ang sabi niya ay ibigay mo ng dalawa sa kanya. Total, paborito yun ng kapatid mo. Ganun lang siya. Next tayo, XYY syndrome or also known as Jacob's syndrome. What it is, it's XYY syndrome occurs when a male has an extra Y chromosomes, making his genetic makeup 7 or 47 total of chromosomes. So, I just wanna give you an information that ang normal na chromosome ng tao ay 46. Again, 46 ang normal count ng chromosome ng tao at nabubuo siya ng 23 pairs. So, yung 22 pairs na nauna, again, yung 46 chromosomes, meron siyang equivalent niyan ay 23 pairs kasi divided by 2 yan. So, yung unang 22 pairs, ang tawag dyan ay autosomes. Again, autosomes. At yung 23rd pair, which is the last pair, ang tawag naman dyan ay sex chromosomes. Kaya tayo nagkakaiba sa 23rd pair dahil ang sa babae ay XX, sa lalaki naman ay XY. So, nakita nyo na ang syndrome na to ay XYY, di ba? So, sa lalaki, dahil XY yung 23rd pair nila, kapag nagkakaroon ng extra Y, doon natin siya matatawag na Jacob's syndrome. And FYI, itong syndrome na to ay para lamang sa kalalakihan. And this happens randomly during sperm formation where an extra Y chromosome is passed on. Symptoms, paano mo ba masasabi? Sa mga bata, pwede natin yung makita, no? Yung meron siyang symptoms mentally and physically. Late development ng kanilang pag-iisip, late development ng kanilang mga physical or features na meron sila. For example, sa bata, late silang natuto magbasa, late sila matuto magsulat, late silang makapaglakad, late silang umintindi. Sa mga binata, yung severe acne, no, yung mga weak muscles, weak bones, or late developments ng mga bones sa katawan, yan din ay maituturing natin na mga symptoms ng XYY syndrome or Jacob's syndromes. Diyan nakalist down naman yung mga symptoms na pwede nyong makita to determine kung meron bang XYY syndrome ang isang lalaki. Next ay criminal anthropology by Cesar Lombroso theory. So, born criminal theory or Lombroso believe criminals were born with certain physical traits such as large jaws o malalaking panga, symmetrical faces, no, yung hindi pantay yung mukha nila kapag binaliktad or sa salamin, yung sa mirror, long arms that made them predisposed to crime. Example, he labeled people with this trait like, no, itong Joseph Delia as born criminal. Ito kasi, ang gusto lang ipaintindi nitong criminal anthropology ay nagbe-base ang theory na to para masabing criminal ka sa itsura ng tao. Again, nagbe-base ito sa itsura ng tao. Before, di ba, hindi fair, no? Kapag ganito yung physical feature mo, iniisip nila na isa ka ng criminal. Yan ang criminal anthropology. Next, IQ and crime. Low IQ and crime studies show a correlation between low IQ and a higher chance of committing crime, especially property and violent crime. Ibig sabihin lang yan, ang IQ ng tao ay merong kinalaman sa pag-commit niya ng crime. The lower the IQ, no, the lower the understanding. The higher the IQ, mas naiintindihan niya ang mga bagay-bagay. Pag mababa ang IQ, hindi na nila naiisip or they cannot calculate din naman ng mga consequences ng mga gagawin nilang krimen. Again, IQ and crime. Next tayo, neurotransmitters and hormones in crime. So, total, meron tayong 6 na hormones na maipapakita. First ay ang serotonin. Low serotonin levels are linked to aggression and impulsivity. No? Ang serotonin kapag mababa, no, nagli-lead siya sa aggression or impulsivity ng isang tao. You can read the example below. Next is dopamine and crime. High dopamine levels naman daw increase thrill-seeking and risky behavior. Ibig sabihin, pag mataas yung dopamine ng isang tao, no, naghahanap siya ng mga thrill-seeking and risky behavior. For example, di ba sa pagnanakaw, pwede naman na magnakaw lang siya, pumuslit lang siya, pero yung gusto niyang level ng pagnanakaw ay yung nakikipaghabulan siya. Next ay norepinephrine. High norepinephrine can cause emotional reaction and aggression. Ibig sabihin, dito sa norepinephrine, madalas natin ito makikita sa mga kababaihan. Yung mga may buwan ng dalaw, yan, mataas ang norepinephrine ng mga yan. Very emotional sila. Madali silang magalit. Sa mga buntis, no, yung mga pregnant woman, yan, mataas din ang mga norepinephrine ng mga yan. Kaya lahat ng bagay iniiyakan nila. At madalas nagagalit sila, di ba? Again, their emotions are valid since hormones ang nagdadala or nagtitrigger sa mga actions or emotions na nararamdaman nila.
ang testosterone. Higher testosterone level are linked to increased aggression, especially in men, no? Ang testosterone, madalas naririnig natin yan sa mga kalalakihan. They are linked to men's, diba? Ibig sabihin, pag mataas ang testosterone ng isang lalaki, madali siyang magalit. Pansin nyo ba na ang mga kalalakihan, sila ang mabilis makipag-away? Diba? Konting kibot, very high school, diba? Konting kibot, suntukan agad. Tara, suntukan. Ganyan ang madalas yung naririnig sa mga kalalakihan. No, pero sa relasyon, syempre, alam naman natin na ang laging nangaaway ay babae. Next is cortisol. Sa cortisol naman, kapag mababa ang cortisol mo, nababawasan daw ang fear ng isang tao at nag-i-increase naman yung antisocial behavior mo. Ibig sabihin, pag nag-i-increase yung antisocial behavior mo, ayaw mong makipag-socialize sa tao. Minsan gusto mong mag-isa. Yes, valid yung nararamdaman natin na minsan ayaw nating makipag-usap sa ibang tao. Next ay oxytocin or oxytocin. Low oxytocin linked to, no? Parang aggression din yan. Violent behavior. Same lang siya sa other hormones. Next ay chapter 4, which is psychological theories. Dito ay meron tayong introduce na mga different theories. So, first is psychodynamic theory. Ang pinafocus nito ay yung psychological forces that influence behavior and personality based on Freud's work. So makikita nyo dito, a person might be afraid of dog because of a forgotten childhood experience where they were beaten by a dog. Ibig sabihin, meron kang unforgettable moment na na-trauma ka. Kaya every time na meron kang nakikita na kakapag-trigger doon sa trauma mo ay nakakaramdam ka na ng takot. Diba? Again, next is, a person who always avoids close relationship might have unresolved issue from their early childhood that they are unaware of. Again, wag natin pakakalimutan, ang tawag dyan ay psychodynamic theory. Operant conditioning theory. So, this theory naman, no, makikita nyo, sa example na tayo agad, a child does their homework regularly because they receive praise or reward for completing it. A child stops shouting in class after being scolded by the teacher. So, dito, nakikita nyo, no, na ang tao, meron siyang ginagawa dahil merong kondisyon or ginagawa niya isang bagay dahil merong kondisyon. So, etong batang to, sa example 1, ginagawa niya yung homework niya kasi lagi siyang may nare-receive na reward. So, again, itong theory na to, no, by the word itself, conditioning. Ginagawa natin yung isang bagay dahil merong kondisyon, meron tayong nare-receive after nating magawa ito. Next is social learning theory. So, people learn by observing and imitating others. Example, a child learns to say please and thank you by watching their parents use these words. A teenager learns how to behave at school by watching how older students interact with teachers. So, ganun lang siya kadali. No, na kung ano yung na-observe ng tao, yun yung nai-imitate niya or nagagaya niya. Again, that is social learning theory. Next is cognitive theories of crime. Crime results from poor moral thinking and mental development. Ibig sabihin, ito yung mga tao na mahina or hindi ganun kalalim yung pangunawa nila at hindi na nila masyadong napag-iisipan ng mga bagay-bagay. Example, a person with poor problem-solving skills might steal because they can't figure out a legal way to get money. Wala na silang ibang maisip, no, na legal na paraan para kumita. Dahil maybe wala silang natapos or hindi sila nakapag-aral kaya ganun sila mag-isip or hindi na nila pinag-iisipan yung mga bagay-bagay. Next is moral development theory. In stages, mainly aiming for justice. Ang example nito, a child decides not to cheat on a test because they believe it's unfair to others who studied hard. No, yung mga kaklase mo, alam mong nag-review,
medyo naaawa ka sa kanya or nakukonsensya ka, nakopyahan siya kasi nga siya nag-review, ikaw hindi. So, basta naiisip mo lang na gawin yung tama. Yun yung moral development theory. Next is intergenerational transmission theory. So, sa example natin, child growing up in a family where stealing is common may learn that stealing is acceptable. So, lumaki ka, no, na nakikita mo na yung pagnanakaw ay common lang na ginagawa sa pamilya nyo. No, yan yung nagiging hanap buhay nila. So, iniisip mo, that is acceptable behavior. So, yan yung natatransmit, or naipapasa, generational or every generation. Kung hindi man maiwasan or maputol, yan ng pamilya mo, hindi magbago yung ginagawa nila, maipapasa at maipapasa sa next generation. Differential association reinforcement theory. Example natin, a teenager starts smoking because their friends do it but stop after being punished by their parents. So, ang example dyan, no, makikita nyo na ikaw bilang teenager, maaga kang natutong magsigarilyo. Pero nung nakita ka ng parents mo, they punish you. So, from that time, natuto ka at hindi mo na inulit. Again, that is differential association reinforcement theory. Integrated life course theory. Criminal behavior changes over time based on life events and circumstances. Example, a person who committed crime as a teenager might stop after getting a job and starting a family. Kunwari ikaw, binata ka, wala kang ibang iniisip, no? Pero nung nagkapamilya ka, nag-iba na yung pananaw mo sa buhay. Nung nagkaroon ka ng trabaho, naiwasan mo na yung mga criminal behavior na meron ka noon at inisip mo na yung magiging kapakanan ng bubuin mong pamilya. So, that's all. Kung ano man yung mga discuss natin, again, yun lang ang lalabas sa inyong recitation, activity, and quizzes. So, please do remember kung anong mga examples na nakalagay, no? And please, yung mga reviewers ninyo, i-keep niyo yan para meron kayong nare-review from time to time. So, again, thank you so much for your time. Bye!